Nagbara na kasi there was a time na sobrang lala nung funny story. So, di ba nagpabutas ako sa Korea? It's for piercing. What's that? Oh, stickers. Thank you for sending po stickers. So, funny story. I have 4 new piercings. So, this one. Psst. No. Stop yan. Doon na, bed na, sleep na. Hindi nyo yan food. Psst. Kumain na eh. Kumain na kayo, di ba? Doon na, bed. Bed na. No. Hindi yan sa'yo. Nasaan ako? So, yun. I have... Ay, teka lang. Ay, makulit ah. No. Hindi yan sa'yo. Doon na, bed. Huwag makulit. Hindi ka na. Busog ka na eh. Makinalagyan mo. Bed na, bed. Bed. Ako, kami. Bed. Sit. Huwag makulit ha. Sana, sorry. Nawala na yung kinikwento ko. So, yun nga, meron akong bagong 4 na piercing. Ito. Tapos yung... Psst! Ay, ang kulit talaga! Bed na. Sleep na. Punta na sa bed. Makulit ka. Sleep na doon. Tapos, there was a time na sobrang inatake ako ng migraine and vertigo. Tapos, hindi ko na alam ano yung reason but sobrang sumasakit yung ulo ko. And may time na hindi ako sure kung ulo ko ba talaga yung masakit or yung puso. Hindi ko sure kung masakit talaga sa akin, ulo or yung mata. Pero kasi diba connected naman siya. So nalilito na ako. So ang sinuggest nung parang official doctor namin. Psst! No. Ang sinuggest niya, magpa-CT scan ako ng ulo para makita kung may problema ba sa ulo ko kasi nga laging sumasakit. During tour, sumasakit. Tapos once na umatake siya, wala. Whole day akong nangihina, hindi makakilo, suka ng suka. Tapos, sobrang sensitive ako sa light. So, yun. Pag umatake siya, ganun yung nangyayari sa akin. Parang, I remember na sa New York kami nun, merong isang instance na di ako nakasama sa isang schedule namin, which is interview. Kasi inatake ako ng migraine and vertigo at the same time. So, parang yung medyo half nung body ko. Tama ba? Medyo half nung body ko. Parang ano siya. Hindi naman siya paralyzed. Pero namamanhid siya. Ganon. Yung kalahati ng katawan ko namamanhid siya. Tapos hindi talaga ako makadilat kasi sobrang sensitive sa light. And then, konting galaw lang nahihilo. Din suka ng suka. So, yun nga, sabi nung official doctor namin, magpa-CT scan ako. So, bawal pala pag nagpa-CT scan ka. Anong high blood? Hindi naman ako high blood. Hindi ako high blood, guys. Clear naman ako. Ano lang talaga, may ano lang yung mata ko. Merong something sa kanya. So, tawag dito, nawala tuloy yung kinikwento ko kasi naman sa high blood. Paano ma-high blood? So, sa CT scan pala, bawal yung may mga metal sa katawan mo. So, hagoy talaga. Kahit bagong piercing tong mga yan.
kailangan tanggalin talaga. So, tinanggal ko lahat yan. Tapos, isipin mo yun, isa-isa kong tinanggal. Isa-isa kong tinanggal talaga, Diyos ko. Nung time na yun, syempre medyo bago pa sila. Bago pa yung hikaw ko. Tapos, ito kasi yung hikaw na, alam mo yun, yung parang bilog. What do you call this one? Yung ganyan. So, hirap na hirap ako tanggalin siya sa hospital. Hospital ba yun? Clinic. Sa hospital. So, tinanggal ko siya. Isa-isa. Especially yung nasa loob. Helix ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Pero yung stud, ayan, yung mga stud. Pero yung isa dun sa loob, sobrang nahirapan ako tanggalin yung helix. Pero kailangan talaga tanggalin kasi nga bawal sa CT scan. So, tinanggal ko siya. No choice ako eh. Tapos, dumugo siya. Sobrang dumugo siya. Rook! Rook. Ayun, parang tama nga, Rook nga. Nalala ko. Di ba Rook ito? Anyways, basta yung nandyan, tinanggal ko yung nasa loob. Dumugo siya. Tiniis ko talaga para dun sa CT scan na yun. So, yun, naalala ko. Then, after kong magpa-CT scan, good thing naman, na-clear. Wala namang nakita ng something. Wala naman akong problema. Walang ang next dito, I check up. So, baka may kailangan paggawa talaga sa mata ko. Baka specialized specialized eyeglasses. Hindi ko sure, but yeah, yun na yung next na gagawin. So, going back to the story, yung sa earrings ko, after ng CT scan, so, dali-dali ko silang binalik kasi nga, bagong butas halos bagong butas. So, bawal siyang matanggal yung hikaw kasi baka magbara, fresh pa yung sugat. So, binalik ko ulit siya kahit dugo-dugo yung tenga ko, yung kamay ko dugong-dugo. Kasi nga, pinilig ko tanggalin. Pero, pagdating dun sa may rook, wala talaga mga dzay. Wala. Hindi ko na siya nabalik kasi sobrang sakit. Tapos, pag natusok ko na siya, hindi ko na mahanap yung kabilang side ng butas. Kasi kahit anong kapa ako, hindi ko siya makapa yung butas sa part na yun. Kaya, so, ayun na. Nag-give up na ako. Hindi ko na siya pinilit ibalik kasi sobrang sakit. Sabi ko na lang sa sarili ko, pag bumalik na lang kami ng Korea, papabutas ko na lang siya ulit. Kasi sobrang gusto ko talaga yung sa rook na yun. Sayang. Well, that's life. Ano yung pa-laser? LASIK ba yung sinasabi nyo? Is it LASIK? Gawa ka alarm for us. Zay, sana okay ka na? Okay naman ako. Kailangan lang talaga okay, so yung nagtitrigger ng migraine ko is muna pag kulang sa tulog. Sige, iano ko siya. Pinaka na talaga siya pag kulang sa tulog. Yun. Next is strong lights. Pagka yung matindi yung nung ilaw, tapos direct siya sa mata ko, doon parang bigla akong nabablind for a while. Tapos after nun, nalabo na yung mata ko. So depende siya. Pag lumabo yung left eye ko, sasakit yung right side ng ulo ko. Pagka yung right side naman yung lumabo yung mata ko, pag nag-blur, yung left naman yung sasakit. So parang ganun siya. So, yun. Malakas yung natitrigger siya pag malakas yung ilaw. Kaya papansin nyo, pag mga shows namin, bihira kaming mag-strobe lights. Kasi yun yung nagpapatrigger sa migraine and vertigo ko. Alam naman ng team yun. Kaya, yeah, I have astigmatism din. Nagkaon na ako, lab. Sabi, nagkaon ka na, lab? Kaon ako, lab. Tapos yun,
nasa rider naman namin yun sa lights na hindi pwede na magpa-strobe ng sobra indirectly sa amin sa stage kasi atakihin talaga ako dyan. So yun ang story. Ano pa pala, nakalimutan ko. So pagkakulang sa tulog, tipong 2 hours, 3 hours, parang 2 hours tulog tapos biglang gigising ng maaga, ganun. Tapos dire-diretso walang pahinga. Yun. And then strong lights. Next is pagka yung scent, yung sobrang floral, yung sobrang mabulaklak na amoy. Okay naman ako sa ganong scent, pero pag sobrang mabulaklak yung amoy, yun, isa rin yung sa nagpapatrigger. Yung sobrang lakas, yung sobrang bango na talaga, parang pag ginawa mong buhay yung Downy Antibac, Downy Passion, ganon. Kung ginawa niyo siyang tao at buhay siya at naglalakad, ganon. Pag ganon yung sobrang, alam mo yung mga amoy sa ito, don't get me wrong, I love the smell of yung mga bagong labang damit. Pero alam niyo yung mga mga amoy sa laundry shop, yung sobrang bango ng mga Fabcon, yun, pag yun naamoy ko talaga, isa yun sa medyo nati-trigger somehow yung migraine ko. Anong Zonrox? Fabcon nga ate ko naman Fabcon, yung sobrang bango, parang mali yung Zonrox mo. Tapos siguro pinaka-least is paggutom talaga, like malipasan ng gutom, yun, isa rin yun sa nalakas magpa-trigger. Though lately naman bihira ako magutom kasi on time naman ako kumakain. Kaya yun yung dalawa yung pinakadalawa yung mabilis yung effect. Kaya rin yung sa strong lights, kasama dun yung paggamit ng phone. Kasi pag nag-phone, diba, parang meron siyang ang tawag dito, yung brightness, so hindi ganun kaliwanag yung phone ko. Tapos meron siyang yung eye protection something sa mga Android, kasi may ganun yung eye protection something, yung parang mag-dim yung screen mo, tapos parang medyo yellowish siya. May ganun sa mga Android, may ganun sa Xiaomi. Dami nyo 8.7, daming nanonood. So yun, ang layo na nung narating, no? Parang pinag-usapan, tinanong lang yun. Kung ilan yung butas ng tenga ko, tas kung saan na napunta. But ayun, yun ang story of my life, searching for the right, but it's avoiding me. Anong gawa ng alarm? Paano ang alarm? Magsasalita ako, tapos alam ko naman yung alarm pampagising. Like, magsasalita lang ako, tapos parang gagawin siya. Hoy, batugan, gumising ka na, hindi ka princess. Ganon. Hoy, gumising ka na. May responsibilidad ka pa. Kilos! Ganon. O gusto niya yung good morning. Kilos ka na. Pag di ka kumilos, kikis kita. Yeah.
Ganun bang mga pampagising gusto nyo? Hi babe, gising ka na babe, dito na ako sa baba, see you. Ganon? Mga gusto nyo na, tingnan mo pag ganito, tumataas yung views, 9,000. Yan may alarm na, pwede na yun. Nakailang minutes na ba ako? Baka pwede na ako mag-end. Sabi naman ni TikTok, saglit lang eh. Pero at ang daming viewers. 9.1. Anyways, so yun lang naman yung reason ba't ako nag-live. Kasi sinusunod ko lang si TikTok. Baka ito na yung daan para mawala yung pagka-shadow ba ng account ko. Salamat sa nanood. Kahit panandalian lang, mabilisan lang. 9.1 viewers. Thank you. Dami nyo. Bawi ako next time. Kailangan ko na rin magpahinga. Di ba nagkwento ko kanina, sabi ko bawal akong mapuyat. So, gusto nyo ba mapuyat ako? Gusto nyo ba sumakit ulo ko? Di ba? Hindi naman. Gusto nyo ba sumakit yung ulo ko? Di ba? Hindi naman. Tulog na ako. Pag sumakit yung ulo ko, alagaan mo pa ako. Sige na. Basta yung kayo na lang mamili dun sa mga alarm na sinabi ko. Bahala na kayo kung anong gagamitin nyo dun. Basta ang goal, sana magising kayo at sana maging inspired kayo sa pagising nyo tuwing umaga. O siya, kailangan ko na magpahinga. Ako'y babiyahe pa para umuwi sa aking bahay. Dahil wala po ako sa aking bahay. Ako po ay nakikain. Pabiyahe pa ako at maliligo. Actually, maliligo pa ako pag uwi. Okay, sige na. Thank you. See you soon. Matulog na rin kayo. See you. Bye-bye. Good night. Love you. Love you. Bye-bye. See you. Bye-bye na. Love you.